lahat ng tao ginawa ng Diyos na mabuti. Kaya lang ang tao merong ginawa sa kanyang sarili. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ang lahat ng tao ginawa ng Diyos matuwid. Tingnan mo yung isang bata pagkapanganak. Ang bata kahit anong klaseng kulay, kahit anong itsura, pagka bata nakakatuwa eh. Ang bata malinis ang kalooban, walang masamang mata, walang masamang kamay ang bata. Basta ang bata lumabas sa bahay bata ng ina, matuwid yun. Sabi ng Haring Solomon, nakita ko na ginawa ng Diyos na matuwid ang tao. Lahat tayo mula sa pagkabata matuwid. Ngunit ang ginawa ng iba, nagsihanap sila ng maraming katha. Maraming ilusyon, maraming kasinungalingan, hindi totoo. Kaya tayo sumasama ang tao. At pagka sumama na ang tao, malas talaga. Alam mo, malas yun. Yung taong hindi sumusunod na sa Diyos. Wala sa Biblia yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Unang-una, hindi naman namatay si Kristo ng Biyernes. Namatay siya Miyerkules ng hapon, kung pag-aaralan mo ang Biblia. Maling paniniwala na sabihin mo si Kristo, namatay ng Biyernes ng hapon. Tapos inilibing siya nung hapon. Lalabas, isang araw lang siya dun sa libingan. Kasi nilibing siya buong Sabado lang. Linggo, wala na siya sa libingan, sabi dun sa ulat ni San Mateo. Nung pumunta si Maria Magdalena sa libingan, maagang-maaga ng linggo, wala na ron ang Kristo. Kung namatay siya ng Biyernes, lalabas, isang araw lang siyang nalibing. Ang sabi ni Kristo, Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang malaking isda na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. 3 araw at 3 gabi, ang sabi niya, pasailalim siya ng lupa. Kung namatay siya ng Biyernes, wala na siya nung linggo, lalabas, isang araw lang siya at isang gabi sa libingan. Panginoon Jesucristo hindi nagsisinungaling kahit kailan. Kaya mali yung paniniwala na si Kristo'y namatay ng Biyernes. Hindi po totoo yun. Yun ang pangunahin niyang gusto. Magbalik loob tayo, magsisi tayo. Ayon, pagkatapos nating magbalik loob at magsisi, pagkakalooban tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Doon mo malalaman kung saan ka dapat malagay, kapatid. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa... Wala pong malas sa Biblia, kapatid. Ang totoo, tayo lang namang mga Pilipino nag-imbento ng salitang malas from the Spanish word mala, na ang ibig sabihin masama. Mala. Yung salitang mala sa Kastila, dinagdagan ng S, naging malas. Pero hindi po totoo yung malas sa Biblia. Meron pong mala o masama. Pag gumagawa ka ng masama, babalik sa'yo yung masamang ginagawa mo. Siguro yun ang sinasabi nating malas. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, kahit mahirapan ka pa, hindi ka malas. Kasi kailanman ang mabuting gawa, gagantihin po ng Diyos yun. Kahit gantihin ka pa ng tao ng masama, hindi ka malas. Pakinggan nyo ang sabi ni David na ginawa sa kanya ng masasama. Sa awit, sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila, at iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Ayan, ang iginanti nila kay David, kasamaan doon sa kanyang ginawang mabuti. Malas ba siya? Hindi po malas si David, naging dapat si David sa Diyos Kaya kung nakakatanggap man kayo ng masasamang bagay na iginaganti sa inyo ng kapwa, bagaman mabuti ang ginawa mo, hindi po malas yun.
buenas yun. Mapalad tayo pagka ang ating kabutihan ginagantihan ng tao ng masama dahil ang Diyos naman ang gaganti sa atin ng mabuti sa araw ng paghukom. Wala pong salitang malas sa Biblia, kapatid. Wala niyan. Salamat po. Pagka gumawa tayo ng masama, pagdating ng paghuhukom, babayaran ng Diyos yung ginawa mo. Paparusahan ka. Pero sa mundong ito, hindi po tayo dapat maniwala sa malas, kapatid. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15:3 ng Kawikaan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Di pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. The eyes of the Lord, yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Ama namin, nasa langit nga eh. Ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Si Kristo nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, which art in heaven. Where is He? Where is the Father? In heaven. Kahit ano, ipinupukol sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaret ang Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng Poso Negro. Ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadesa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya. He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron. Basa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa langit eh. Hindi kahit saan nandun siya. Ay meron. Walang taong walang pag-asang magbago. Nasa sayo yun eh. Pwede kang magbago kung babaguhin ka ng Diyos. Kaya hihingi ka muna ng awa sa Diyos. Kasi kung ikaw lang mag-isa, hindi ka naman magbabago eh. Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi para sa'yo magtuwid ng hakbang mo. So hindi ka pwedeng magbagong mag-isa. Eh sino ang magbabago sa'yo? Basahin natin sa Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang naman ang makakapagbago sa'yo eh. Pati nga puso, pwede niyang baguhin eh. Sa isang talata ng Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kahit matigas puso mo, kayang baguhin ng Diyos yan. Kung sasampalataya ka. Yun lang naman ang kailangan ng Diyos eh. Hinihintay ng Diyos. Kung nakahanda kang sumampalataya at sumunod, pwede ka niyang baguhin. Pero kung ikaw lang mag-isa, hindi ka makakapagbago. Maraming salamat po. Salamat.